Sebastian POV. Malakas sa tenga ni Sebastian ang pagtiktak ng orasan na nakasabit sa dingding. Bawat kumpas ng kamay ng orasan, sumasabay din ang pagkabog ng kanyang puso. Nakatayo siya sa kabilang side ng interrogation room na may one-way mirror. At pinagmamasdan siya si Stephen Del Valle na balisang nakaupo sa nag-iisang upuan sa kabilang silid habang naghihintay sa police investigator. Nang sabihin ng kanyang mami kanina na tungkol kay Amber ang ipupunta nila sa presinto, hindi niya inaasahan na si Stephen Del Valle ang makikita niya roon. Aalis na sana siya pagdating niya dahil sa tingin niya nag-aksaya lang siya ng oras. Na isa lang yon sa pakanan ng kanyang ama para pumayag siya sa kung ano man ang hilingin nito. Ngunit nang bigyan siya ng kanyang ama ng isang mabilis na sukyap, isang ideya sa kung anong nangyari, he made sure that he will choke the truth of Stephen's throat if that will make him talk about Amber's location. Bumukas ang pinto at pumasok doon ang isang pulis na mabilis umupo sa harap ni Stephen. He instantly tensed, his handcuff made a clinking sound. Kumapit naman sa kanyang kamay ang mami niya na ngayon ay kanyang katabi. Hindi naman nalalayo rito ang daddy niya na gaya nila mag-ina. Nakatutok din sa glass viewing window patungo sa kabilang silid. Sa tabi ng kanyang daddy, si Paul Samiego ang tumulong sa kanila upang mahuli si Stephen. Mabilis na naglatag ng papeles ang pulis sa harap ni Stephen at pinagmasdan niyang mamutla ang matanda. "Sa'yo ba mga papeles na ito, Mr. Del Valle?" Anang pulis sa malamig na tinig. At first, laking gulat ni Stephen na makita ang mga papel na nasa harapan nito. Alam niya kung ano ang mga yon. Ipinakita na ng daddy niya sa kanya. Iyon ay patunay ng mga offshore account sa ilalim ng pangalan ni Stephen at Laura. Ang bawat bank account ay naglalaman ng hindi bababa sa $1,000,000. Ang ilan ay naglalaman pa ng eksaktong halaga na nawala sa Gold Hotel sa nakalipas na ilang taon. Kasama rin sa mga papeles na naroon ang mga properties sa iba't ibang bansa na nakapangalan naman kay Hannah. Sa isang suyap, ang mga ari-arian na yon ipapasa bilang legal. Ngunit dahil sa kawalang tatag ng negosyo ng pamilya ni Stephen sa mga nakaraang taon, they are not supposed to afford those. Muling naglatag ng papeles ang pulis. Yun ang mga nawawala nilang empleyado sa iba't ibang branches ng Gold Hotel na nahanap ni Paul. Ang ilan isa pilitang pinaslang, ang iba ay nagtamo ng panghabang buhay na injuries. But were strong enough to give their confessions. Gaya na lang ng dating bellboy nila sa Gold Hotel Manila na siyang inutusan ni Hannah na kumuha ng pictures ni Drew at Amber. Yung pareho mga larawan na ipinadala sa kanya na may layunin, ipakita ang pagtataksil ni Amber. "Hindi ko alam ang mga yan," sagot ni Stephen maya-maya. "Hindi mo alam? Pero itong binalikan mo kanina sa opisina mo sa Gold Hotel, di ba?" Anang pulis. "Do you want me to refresh your memory, Mr. Del Valle?" Naglabas ng cellphone ng pulis at may pinindot doon. Ilang minuto pa at napuno na ng panik na boses ni Stephen ng kwarto. "Nagkaroon ng kaguluhan sa simbahan. Mukhang hindi ulit-tuloy ang kasal." "Oo, nandito na ako sa opisina gaya ng sinabi mo. Dadahin ko mga papeles?" "What? Anong ibig mong sabihin na nasa lumang bahay niyo si Amber? Ano naman ang ginawa mo sa anak natin, Laura? Ano?" Natigilan to at napabuntong hininga. "Kailan ka titigil, Laura? Alam ko, pero matagal nang pumanaw ang kapatid mong si Patricia, kasamang anak ni Fernan." Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina sa narinig at mabilis na tumingin sa daddy niya. "You had a kid with Filipino tutor, Fernan?" Galit na umiling ang kanyang ama. Hindi ko siya ginalaw kahit isang beses." Tanggi ng daddy niya at muling ibinalik ang tingin sa viewing window. "Fine! I will leave before you two. Dala ko mga dokumento." Pagpapatuloy ng recording hanggang sa tuluyan ng maputol ang tawag. Lalong nanlaki ang mga mata ni Stephen. Paano nyo?" "Asset. We've planted one of our own in Gold Hotel. One of the best, I might say. He installed a bug in your office 2 weeks ago that clearly you still don't know about until now." Anang pulis
bago humalukip-kip at sumandal sa upuan nito. Sandali nitong pinakatitigan si Stephen na ngayon ay nagyuko ng muka. Wala akong oras makipaglokohan, Mr. Del Valle. Maikli ang pasensya ko. Masama rin ako magalit. Kaya kung ako sa'yo, magsabi ka na ng totoo. Maingat na inangat ni Stephen ang muka bago ito nagsalita. Laura. It was all Laura. Gusto nitong ipaghiganti ang pagpano ng kapatid nitong si Patricia na pinaniniwalaan yung pumanaw sa sakit ng puso nang naiwan to ni Fernan. Naging sekretarya ko si Laura at nang mabuntis to, pinilit niya akong pakasalan ko to sa pangakong hindi nito ibubulgar ang mga illegal na gawain ko sa negosyong nalaman nito. Sakop niya ako dahil hindi ko pa alam ang mga plano nito noon. Pero simula nung bata pa si Hannah, ikukulong niya to sa basement ng ilang oras and tells her that if she won't behave, darating si Patricia, kakalad ka rin to sa dilim at papaslangin. Hannah was always behave because of that. Takot to sa multo ni Patricia. In exchange of her best behavior, ibinibigay namin rito ang lahat-lahat ng gusto nito. OMG, napakalupit ni Laura. Anang mami niya at kumapit pa ng husto sa kanya. Nangako si Laura kay Hannah na pakakasalan nito si Sebastian balang araw. Doon ako nagsimula magkaroon ng negosyo sa Gold Hotel at nang dumating ang tamang pagkakataon, nakagawa ko ng kasunduan kay Fernan na ipapakasal namin ng mga anak namin. Ikinuwento pa ni Stephen na si Hannah ang kumidnap kay Claire para pigilan ng kanilang kasal. Sina Hannah at Laura din ang nagplano sa aksidente ni Amber. Kinuha ni Hannah si Callum para gumawa ng kaguluhan sa lake house at nahadlangan ang welcome party ni Amber. Ngunit noong nasa kulungan ng si Callum, pinapaslang to ni Hannah na magbantato ng ibunyag ang pagkakakilanlan nito. Nalaman din niya na si Hannah may pakana ng aksidente ni Claire na siyang naging dahilan upang masira ang mukha nito. Maya-maya pa, tumigil si Stephen. Ang lahat ay tinanghal. Ang sunod-sunod na insidente ng pagkakalason sa pagkain at ang mga kakulangan sa benta. All were done para hatiin ang focus ni Fernan at Sebastian. It was convenient dahil nagtatrabaho na si Hannah sa hotel, channeling money to our offshore accounts while getting close to Sebastian. And when we had enough, bumili kami ng mga shares sa hotel at sinisiguro ang aking pwesto sa board. I was fine with everything. My own company was not doing good, and so being at Gold Hotel made the perfect cover to all of us. Pero isa lang ang pinagsisisihan ko. Malungkot tong bumaling sa viewing window. Fernan, natuklasan ng mother mong isa sa mga offshore account natin. Bumigat ang puso ni Sebastian sa narinig. Alam niyang hindi lang yon ang nasa kwento. Hindi pumanaw ang nanay mo dahil sa may sakit to. Potassium was injected sa ilalim ng dila nito at naging sanhi ng atake sa puso ni Doña Imelda. It was Hannah who did it after giving the nurse sedative. Agad namang nanginig si Sebastian habang bumabalot sa kanya matinding galit. Alam niyang hindi nila pinapabayaan si Lola Imelda. Pinaslang na makawalang puso ang kanyang lola. Hindi na niya napigilan ang sarili niya. Agad siyang humakbang palabas ng viewing room at lumipat sa interrogation room. Once inside, agad niyang sinuntok si Stephen sa muka, dahilan para malaglag to sa upuan. Ngunit hindi siya tumigil doon. Dinaluhan niya si Stephen at muli itong pinagsusuntok. Isa kang walang kwentang duwag. Pumunta ka sa impyerno at isama mo mga baliw mong asawa at anak. Aniya sa pagitan ng bawat suntok. Nakatakda niyang tapusin si Stephen sa sandaling yon at walang makakapigil sa kanya. Ngunit bago pa niya magawang anumang bagay, ilang pares sa mga kamay ang humila sa kanya para ilayo kay Stephen. Nagpumigla siya, ngunit binigyan na siya ni Paul na nagbabalang tingin. Hindi mo yan pwedeng paslangin. He is the best chance para mahanap natin si Amber. Anito sa madiin na tinig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang pigilan ng kanyang emosyon. Maya-maya pa, narinig niya ang paghikbi ng kanyang ina. His parents were outside the room. His father was holding his crying mother in his arms. Pinaslang nila si Grandma.
Mapait na sabi niya sa nanginginig na tinig. Muli lang humagulhol ang mami niya. Ang daddy naman niya ay tuloy nang tumulo ang luha. Hindi niya maintindihan ang kalupitan na ginawa ng mga Del Valle sa kanila. It was too much. Too much. Muling pinaupo ng mga polis si Stephen sa upuan. Namamaga ang kaliwang mata ng lalaki at dumudugo ang bibig. Subalit kulang pa yon. Kulang na kulang pa yun sa lahat ng ginawa ng mag-ina nito sa pamilya nila. And he cannot even argue na sina Laura at Hannah lang ang may gawa sa lahat na nangyari sa kanila. Sa pamamagitan ng pagbulag-bulagan at pagiging duwag. Nag-ambag si Stephen sa mga krimen by simply just doing nothing. Mr. Del Valle, saan dinala na mag-ina mo si Mr. Desma? Tanong ni Paul maya-maya. Napabuntong hininga si Stephen bago to nagsalita. Sa dati nilang bahay sa Bulacan, doon nila balak paslangan si Amber. Call Laura now. Mariing utos ni Paul kay Stephen. Nasa police car sila ni Paul kung saan nakalulan si Stephen. Ang kotse ay nakaparada sa likod lamang ng ilang daang metro, ang layo mula sa lumang bahay ng pamilya ni Laura sa Bulacan. Si Stephen ang mismo nagdala sa kanila roon matapos ng interrogation. Wala sa sarili niyang hinayo ng tingin ang bubungan ng bahay kung saan dinala si Amber. The old house was sitting alone in the middle of an abandoned property. Kinukubli yun ng makakapal na ligaw ng mga damo at na halaman na nakapaligid doon. Malayo rin yon sa main road at wala ring halos katabing bahay. Hindi talaga aakalain na may bahay kung hindi lang taga-alam ang lugar. Ginagawa tong perpektong taguan para sa anumang kalupitan. Napabuntong hininga siya habang pinipigilan ng kanyang emosyon. Hindi siya dapat nandito. Naiiyak na nakiusap sa kanyang mga magulang, lalo ng kanyang ina, na huwag siyang pumunta. His father had the same opinion too with his mom. They do not want him anywhere near Laura and Hannah, ang mga baliw na babae na naging sanhi ng lahat ng kanilang paghihirap. Pero alam niyang dapat nandito siya. He needs to. Hindi na niya kayang gugulin ng mga susunod na oras na kanyang buhay na walang ginagawa. Kailangan niyang iligtas si Amber. Kaya't narito siya, kasama mga otoridad at mga tauhan ni Paul, eagerly waiting for your rescue plan to unfold. At nagsimula yun sa pagtawag ni Stephen sa asawa nito. Laura? Ani Stephen maya-maya. Naka-loudspeaker kaya narinig niya ang galit na pabuntong hininga ng babae sa kabilang linya. Bakit ka ba tumatawag? Panira ka talaga, Laura said on the other line. I'm just checking if are you done with Amber, ani Stephen at alangan niyang sumuliyap sa kanya. Ngayon ko sana siya papaslangin, pesti ka? Ani to, mabilis na ginhawa ang bumalot sa kanya. Buhay pa ang kanyang Amber. Hindi ligtas, pero at least buhay pa. Pinagmasdan niya ang mga tauhan ni Paul at ilang pulis na kasama nila. Maingat na gumagalaw patungo sa bahay. Sumanya si Paul kay Stephen na magpapatuloy sa pagsasalita. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Kailan ka pa naging interesado kung paano ko gagawin ang mga plano ko, Stephen? Hindi ba tayo nagkasundo? Hanggang nakikinabang ka sa mga plano ko, wala tayong pakialamanan. Nasa iyo na mga pera sa susunod na mga buwan. Madaragdagan pa. Ngayon hayaan mo ako maghiganti laban sa mga Smith. One by one. Madilim na pahayag ni Laura. Napansin niyang namutla si Stephen at mabilis na umiling. Hindi akalain ni Sebastian na ang CEO ng isang kumpanya ay matatakot sa mga salita ng asawa nito. Nagtataka lang ako. Nasaan si Hannah? Ani to maya-maya. Your daughter is having one of her episodes and is taking her rest dahil wala siyang pakinabang. Gaya mo rin. Nasaan si Hannah, Laura? Ani to muli. Di ba kakasabi ko lang? Ano ba? Talaga bang ginagalit mo ako, Stephen? Siguradong asar na ang babae. Kailangan nilang tapusin ang tawag sa lalo madaling panahon. Muling sinanyasan ni Paul si Stephen na tapusin na ang tawag. Mabilis naman tong tumalima. Once done with the call, magkasabay silang lumabas ang police mobile ni Paul. Agad na pumalit sa pwesto nila ang dalawang pulis. Nagmadali silang naglakad patungo mismo sa lumang bahay.
Once 100 meters away from the house, inutusan siya ni Paul na gumapang. Ang injured niyang binti ay hindi na ganun kagaling sa mga malawakang aktibidad. Pero kahit ano mangyari, gagawin niya ang lahat para mailigtas si Amber. Ilang sandali pa, tumigil sila sa paggapang sa ilalim ng makakapal na talahib na nakapaligid sa buong bahay. Pinagmasdan niya ang pag-aayos nito ng interpiece. Mas malapit sa bahay ang mga tauhan ko at ang mga operatiba. Nasa 4 o 5 lalaki daw nagbabantay sa bahay. The windows are also heavily boarded. They have no way to see what's happening inside. Nito, they are moving. The snipers in position have already made their first shot. Ani Paul, habang ang mga matay nakatutok pa rin sa bahay. Sinilip niya ang matataas na damong pinagtataguan nila. Nakita niyang biglang pagbagsak ng isang lalaki. Ilang sandali pa, nagsunod-sunod na ang putok sa paligid. Tatayo na sana si Sebastian nang pigilan siya ni Paul. Alam kong gusto mong puntahan si Amber at iligtas. Pero pupunta tayo kapag nasabi na ng tauhan ko na ligtas nang pumasok. At saka, wala kang suot na bulletproof vest. Hindi kita mapuprotektahan at maililigtas ang asawa mo ng sabay Sebastian. Wala na siyang ibang gusto sa mga oras na yon, kundi ang iligtas si Amber. Pero alam niya, sa kabila ng kanyang mga pangunahing kasanayan sa mga armas at pagtatanggol sa sarili, wala na siyang maiaalok na makakatulong sa pagsagip kay Amber. Fine. Aniya rito. Please be safe, Amber. I'm just here. Bulong niya sa isip. Amber POV. Tahimik na pinagmasdan ni Amber si Laura habang kinakausap nito sa cellphone ng asawa nito. Halatang inis ang matandang babae sa asawa nito. Malayong malayo yun sa imahe ng masayang mag-asawang Del Valle na nakita niya nitong nakaraang ilang linggo. Well, dapat ba siya magulat? Everything about Laura and Hannah are lies. Hindi rin malabo na pati ang maayos sa relasyon nito sa asawa nito ay peke rin. Di ba kakasabi ko lang? Ano ba? Talaga bang ginagalit mo ako, Stephen? Singhal ni Laura maya-maya. Napulunok siya na muling tumindi ang takot sa kanyang puso. She'll surely shoot her right after the crazy woman ends the call. Gawin mo lang ang sasabihin ko sa iyo, Stephen, at wala tayong magiging problema. Deklara ni Laura bago pinutol ang tawag. Ang pesteng diwag na yon? Sino siya para abalahin ako? Anito, bago ibinalik ang phone sa bulsa. Maya-maya pa nakarinig siya ng putukan sa labas ng bahay. Sapat na yon para bumalik si Laura sa katinoan. Sandali itong nagpalingalinga at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Taranta nitong binuksan ang pinto, subalit imbes na mga tauhan nitong sumalubong rito, pawang mga naka-uniforming pulis at iba pang otoridad na nabungara ni Laura sa pinto. Agad na hinarap ng isang lalaki sa Laura sa lupa at inagaw ang armas nito. Bumaha sa buong silid ang mga sigaw ng matandang babae. Nagmumura at nagmamakaawa to at the same time. Marahil hindi kayang iproseso ang pagkatalo tulad ng kanyang anak na si Hannah. Nilapitan na siya ng isang pulis. Ayos ka lang ba, Miss Amber? Anito. Oo. Aniya, habang pinipigilan ng paghikbi. Tumango ang pulis. Ligtas ka na ngayon. Hinila na siya nito palabas ng kwarto at dire-diretsyong iginiya sa madilim na hallway hanggang sa tuluyan siyang sinalubong ng liwanag sa labas ng bahay. Mas maraming otoridad ang nakapaligid sa lugar. Tapos na talagang bangungot, ligtas na siya. Ilang sandali pa, nakita na niya si Sebastian na humahangos palapit sa kanya. Few moments more, and his familiar arms circled her. Are you okay? Habang yakap siya, nang hindi siya sumagot, sandali siya nitong binitawan bago masoyong inangat ang mukha niya. Ayos lang ako. Pagbabayaran nila lahat ng ginawa nila, Amber. Magbabayad ang Del Valle. Lahat sila. Anito sabay yakap sa kanya. Maya-maya pa lumapit ng isang lalaki sa kanila. Sinabi nito na handa na ang sasakyan nila pabalik na Maynila. Thanks, Paul. Sabi ni Sebastian bago siya iginiya patungo sa isa sa mga sasakyan na naroon. Subalit bago pa man nila marating ang kotse, may narinig silang sigaw sa kanyang likod. Sinubukan niyang lumingon, subalit bago pa man niya magawa yun,
Tinulak siya ni Sebastian palayo rito at kaagad siyang napaupo sa lupa. Sunod niyang narinig ang malakas na putok ng armas mula sa kanyang likuran. Nang lumingon si Amber, nakita niya si Hannah na nakatayo ilang metro sa likuran niya. Nakatutok ang armas sa kinatatayuan niya kanina. No! No, Sebastian! No! Narinig niyang napasigaw si Hannah sa takot. Mabilis siyang bumalik sa kanyang tabi at nakita niyang si Sebastian ang nakaluhod na. Hawak nito ang dibdib nitong may tama ng bala. Mariing nakatitig si Amber sa puting dingding ng waiting room ng ER kung saan siya nakaupo sa nakalipas na kalahating oras. Nadurog ang puso niya sa pag-aalala at takot para kay Sebastian. Nais niya manalangin at magmakaawa sa Diyos na iligtas ang buhay ng nag-iisang lalaking minahal niya. But words deserted her. Napuno na makapal na ulap ang kanyang isipan mula nang dumating siya dito sa ospital. Kayakap ang dugo ang katawan ni Sebastian. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Nalulunod sa takot, pag-aalala at kawalan ng katiyakan. Paano naging walang katapusang bangungot ang inaakalang masayang araw nila ni Sebastian? Isang bangungot na sumusunod sa kanya kahit siya'y gising na gising. Tumingala siya at isinandal ang batok sa dingding sa kanyang likuran. Nakita niya mula sa bintana na nag-aagaw na ang dilim at liwanag sa kalangitan. Ilang sandali na lang, muling darating sa buhay niya ang isang gabing walang kasiguraduhan. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. They said, tears are silent prayers sent to God when words are sacred. And so she began to cry. Iniyakan niya ang mga binuo nilang mga pangarap ni Sebastian nang nakalipas sa linggo para sa kanilang pamilya. Iniyakan niya ang mga pangako nito na hindi niya sigurado kung matutupad pa. Iniyakan rin niya ang sakit na marahil nilang mararamdaman ni Lily kung sakali magkatotoong kanyang kinatatakutan. She stayed like that for a while. Tumutulo ang kanyang mga luha para sa mga panalangin na hindi niya mabigkas. Hoping that God would listen to the silent whispers of her broken heart. Maya-maya pa, nakita niya si Paul na dumaan sa entrada ng waiting room. He was on his phone habang nakakunot ang noo. Narinig niya ang mga sinabi nito sa kausap sa telepono. Bumalik si Paul sa waiting room. Agad siyang bumaling dito. Gusto ka makausap ng mga doktor? Anito. Mabilis siyang tumayo at pinilit na maglakad ang nanginginig niyang mga paa. Sinalubong siya ng doktor sa labas ng waiting room. Inihahanda na namin ngayon ng pasyente para sa operasyon. Tatapatin kita, Miss Amber Ledesma. Critical si Mr. Sebastian. Maraming nawalang dugo at ang bali tumama lamang sa ilang pulgada sa itaas ng kanyang puso. At ilang minuto lang ang nakalipas, nag-flatline na si Sebastian. Pero nagawa naming ibalik to. Makakaasa ka na gagawin namin ng lahat para mailigtas ang pasyente. Ng doktor. Mahina siyang tuwango. Nang umalis ang doktor, sakto namang inilabas ng mga ito mula sa ER si Sebastian. Lalong nanikip ang kanyang puso. Puno ng pangamba sa hindi malamang dahilan na darating. Please, please. Pagmamakaawa niya sabay bumibigay ng kanyang mga tuhod. At bumagsak siya sa sahig habang humahagulhol. Si Paul at ang iba pang staff ng ospital ay tumulong sa kanya, comforting her sa paraan na magagawa nila. Maya-maya pa, tuluyan nang umiikot ang paligid. She willed her body to stay still, to take a hold of herself and her senses. Ngunit ang dilim ay masyado malakas. Nilalamon ang bawat pulgada ng kanyang lakas at pag-asa. At pagkaraan ng ilang sandali, sumuko na siya.